Hey, what's up mga idol? Welcome back dito sa ating anime recaps. Isa sa pinakapaborito natin na anime sa ngayon ay itong Jujutsu Kaisen. Bukod sa maganda nga naman talaga ang istorya nito, panay bakbakan pa ang makikita natin. Very entertaining ang anime na ito, lalo na sa mga kagaya natin na mahilig manood at magbasa. Umpisahan natin ang pag-review natin dito idol sa malapit sa latest episodes. Ang available lamang sa mga may video ay hanggang season 2 pa lamang, kaya yung mga spoilers na katulad nito ay para sa mga di na makaantay pa sa pag-umpisa sa season 3. Umpisahan natin ang review natin dito sa chapter 262.2. Ang pakikipaglaban ni Yuta kay Sukuna sa loob ng domain expansion ay humantong sa isang napaka-thrilling na labanan at eksekusyon ng mga attack. Madami na naman tayong makakikita ng mga kapanapanabik na labanan. Medyo mahaba pa talaga ang lalakbayin natin bago matapos ang labanan na ito ng ating mga bida at ni Sukuna. Nagsimula ang chapter sa isang pangyayari kung saan yakap ni Rika na umiiyak ang katawan ni Yuta. Mga idol, ang yugto pala na ito ay labanan sa isang demon-infested na lugar sa Shinjuku. Si Yuta, na ngayon ay nasa loob ng katawan ni Gojo, ay patuloy na sinusubukang patumbahin at wakasan si Sukuna. Makikitang ginamit ni Yuta ang momentum ng pagsuntok ni Sukuna upang mahawakan ang braso nito at matake down ito. Ang attempt na iyon ni Yuta ay medyo sumurpresa kay Sukuna. Nang nagawa ni Yuta na matake down si Sukuna, sinipa ni Yuta ang mukha ni Sukuna at ito'y napatalsik. Malayo din ang niliparan ni Sukuna. Nasa isipan ni Yuta na ang katawan ngayon ni Gojo ay hindi na possessed ni Rika o walang koneksyon kay Rika. Ngunit kahit na ang kanyang utak ay nasa ulo ni Gojo, tanging limitless lang ang kayang i-activate ni Yuta bilang cursed technique. Dahil dito, hindi rin niya kayang i-activate simultaneously ang cursed technique ni Kenjaku. Dahil naputol ang kaliwang braso at kamay ni Sukuna, hindi na rin niya nagagamit ang World Cutting Slash base sa mga previous chapters na nagsasaad na kinakailangan ni Sukuna ang 3 kamay para ma-activate ang World Cutting Slash. Dahil dito, napag-isipan ni Yuta na ang tanging paraan ni Sukuna upang ma-bypass ang kanyang infinity ay ang paggamit ng domain expansion. Ang domain expansion ay nag-i-enable sa isang sorcerer na magamit ang kanyang innate curse technique. Akala ni Yuta ay may advantage siya sa laban nila na ito ni Sukuna. Maya-maya pa, nag-attempt si Yuta ng suntok. Ngunit nasampal niya si Sukuna sa mukha na ikinagulat naman ni Sukuna. Sa isipan ni Yuta, medyo nagiging mali-mali ang kanyang sense of distance at hindi niya natatansa ng maayos ang distansya ni Sukuna. Naninibago pa nga sa ngayon si Yuta sa katawan ni Mr. Gojo Satoru. Matapos niyan, bumawi si Sukuna ng suntok na buti na lang ay naiwasan ni Yuta. Sinubukan pa itong sundan ni Sukuna ng sipa na nagawa namang mablock ni Yuta. Nahihirapan ngayon si Yuta sa hand-to-hand combat. Habang hawak niya ang paa ni Sukuna, naisip niyang noon ay nakonsidera niya na ang mga binti at braso ni Gojo ay mahahaba talaga, kaya't nakakapanibago ito kay Yuta. Bukod pa rito, napaisip din si Yuta na kahit na ang curse technique ni Gojo ay makapangyarihan at epektibo, mas sensitive ito kaysa sa kanyang inaakala noon. Hindi ito kayang i-master sa isang normal na switch training lamang na ginawa nila noon. Kailangan ng matinding pag-aaral pa bago niya ma-master ang mga teknik ni Gojo. Matapos niyang naisipan, sinubukan sana ni Yuta na i-activate ang glue upang kontrolin si Sukuna at mawala ang balance nito. Ngunit nagulat siya nang hindi gumana ang gagawin sanang attack. Dito na na-realize ni Yuta na kailangan talaga ng 6 eyes para i-perform ang limitless dahil napakahirap itong i-master. Nang mapansin ni Sukuna na sumablay ang attempt ni Yuta, naalala ni Yuta kung gaano kalaki ang training na dinaanan ni Gojo upang masabi niya noon na siya ang pinakamalakas. Naghanda na si Sukuna ng isang suntok habang nakangiti. Napansin niyang nahihirapan si Yuta na i-utilize ang curse technique ni Gojo. Napansin din ni Sukuna na kailangan talaga ni Yuta ng 6 eyes ability para makumpleto ang malakas na technique dati ni Gojo. Dahil dito ginanahan si Sukuna na atakehin si Yuta. Hindi kayang i-activate ni Yuta sa ngayon ang limitless. Sa lakas ng hampas ni Sukuna ay tumilapon si Yuta. Nabigwasan ng matindi si Yuta. Habang iniisip ni Sukuna ang tungkol sa cursed technique ni Yuta, na ang hula niya ay kinakailangan ng cursed spirit na si Rika na kainin ang katawan ng may-ari ng cursed technique upang makopya ito,
Napaisip siya kung kaya pa ba ni Yuta na gamitin ang mga nakopya nitong cursed technique. Alam ni Sukuna ang lahat ng nakopyang cursed technique ni Yuta dahil nakita niya ang mga ito sa loob ng domain expansion ni Yuta. Sa isip sa ngayon ni Sukuna ang tanging baraha ni Yuta ay ang kanyang limitless. Habang bumabangon si Yuta matapos ang suntok ni Sukuna, napansin ni Yuta na parang nagiging maingat si Sukuna sa kanyang mga cursed technique. Naisip niya na maaaring iniisip ni Sukuna na hindi niya kayang gumamit ng dalawang cursed technique ng nagsasabay. Kaya naisip ni Yuta na gagana ang kanilang simpleng plano. Sa ngayon nagkakaroon ng kaunting flashback tungkol sa pagsasanay ni Yuta kung saan pinapangaralan nga siya ni Mr. Gojo sa turo na mahina pa sa pagkontrol ng cursed energy si Yuta. Pero ngayon nga na-appreciate ito ni Yuta kasi nga kailangan niya ng matinding kontrol para lang magamit ang mga teknik ng ani Mr. Gojo. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan naghahanda na si Yuta ng purple. Sa kanyang isipan, iniisip niya na kailangan niyang basahin ang memories ni Gojo ng maingat upang ma-activate ang purple. Habang nagsisimula na si Yuta na mag-chant, mabilis na kumilos si Sukuna at pinigilan si Yuta sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Handa si Sukuna dito at sinapak si Yuta. Sa isipan ni Sukuna, hindi niya titigilan ng atake si Yuta para hindi niya magamit ang purple technique, kaya gumagawa siya ng paraan na mapigilan ang pang-wave ng signs ni Yuta. Tumilapon ng malayo si Yuta. Sa isip ni Sukuna, naisip niya na hindi naiintindihan ni Yuta kung bakit napilitan si Gojo na i-activate ang purple sa ibang paraan. Kaya't bumuo siya ng purple sa isang unorthodox way upang maisahan si Sukuna. Ang trauma ni Sukuna sa purple ni Gojo ay nagiging dahilan upang maging maingat siya. Biglang nag-activate si Yuta ng blue, dahilan upang magsimulang lumutang ang mga bagay sa paligid ni Sukuna. Kasama sa mga lumutang na debris ay ang isang audio recorder. Napatingin din dito si Sukuna. Biglang pinalabas ni Yuta ang recorder at lumabas ang boses ni Toji Inumaki na nagsasabing, "Do not move." Dahil dito, napatigil si Sukuna sa kanyang pagkilos. Naghanda na si Yuta ng purple at handa na itong i-release. Sa pagkakataong ito, nabigyan si Inumaki ng papel sa laban. Ang strategy na ito ay plinano nila noon sa chapter 222. Hindi pa malinaw kung ang nangyari ay in real time o kung nakarecord ito beforehand. Naging epektibo ang plano ni Yuta dahil sa napakalakas ni Sukuna. Kaya't matapos ang mahusay na execution ni Yuta sa kanilang plano, ang tanong ay kung ito na nga ba ang pinakahihintay na atake upang mapatumba si Sukuna. O makakalusot pa rin siya sa pamamagitan ng isang strategy. Sa tingin ko ay mangyayari ito sa susunod dahil naniniwala ako na si Yuji pa rin ang makakapagbigay ng finishing blow kay Sukuna. Dito muna natin tatapusin ang chapter sa isang narrator's note na nagsasabing firing off his teacher's ultimate technique. Sa susunod na kabanata, makikita na naman natin ang isang kapanapanabik at nakakatense na labanan. Dahil walang break sa susunod na linggo, magpapatuloy ang bakbakan ng walang patlang. Maraming salamat sa iyong panonood, idol. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Anime Recaps.